despite the viciousness of the elections that just passed, eto na yung panahon to bring everyone together and rally behind the new administration. Hindi po tayo makaka-afford na mag-away-away. Masyadong marami tayong kailangang gawin. Masyado pong maraming kailangang gawin. Maraming kahirapan, pero yung mga kahirapan hindi pwedeng gawin natin na hadlang. But rather, we have to make the constraints and the limitations challenges, and we have to go past all of this. Kasi yung 6 na taon, mahaba yun, pero sa dami ng gagawin natin, maiksi lamang yun. Kung mag-occupy pa yung mga away sa ating panahon, kawawa naman po yung ating bansa. Kaya ako po bilang pangalawang Pangulo, I believe that the number one responsibility now is to help rally everyone behind the new administration. This administration deserves our support. Hindi naman po ito para kay Pangulong Duterte lamang, pero para po ito sa sambayan ng Pilipinas. VP Lenny, Loida, and Vicky, hindi kaya dapat reviewin nyo na kung ano mga intensyon ninyo. Suriin nyo talaga inyong mga sarili kung bakit ba nyo ginagawa ang mga ginagawa ninyo. Ano ba ang gusto nyo? VP Lenny, ikaw ang dalas-dalas mong umaapila na tayo magkaisa. Tumingin nga sa kapaligiran, ikaw lang naman ang nahihiwalay. So ikaw ang dapat namin sabihin na pwede ba magkaisa na tayo? Diba? Bira ka lang ng bira. Para saan? Kasi may intention yan hindi ba? Ang layo na gusto mo umayos yung bansa Tulad nung nabagalan ka sa pagdi-deliver ng relief operations ng DSWD. Diba? Instead of blabbering in media, you should have just called the secretary. Di sabihin mo, dyan wala pa. Diba? I mean, bakit kailangan mong i-announce? Hindi pa nga alam ang, yun Lenny Leaks, hindi mo rin alam. O ngayon alam mo na. O di pwede mo sabihin yung mga kumari mo. Kaya yung mga palitan ng email. Sabihin nyo, tigilan nyo yan. Hindi enough yung sabi nyo, hindi mo alam. May nangyayaring ganyan, hindi naman peke. Di ba? Hindi naman peke yung palitan ng email Loida, I mean, you are living the life of a queen. Ang dami mong kwarta. Kung ikaw talagang ang totoo mong intensyon ay tumulong sa bansa, well, yung pera mo ang kailangan dito. Hindi ang intensyon mong gibain ng gobyerno. Diba? Kami na, sa departamento namin, ang dami namin tinutulungan. Hindi kami pwede tumanggap ng donasyon. Tuturo ko sa iyo yung mga tutulungan. Tulungan mo. Ang daming kailangan dito. Kaysa paggawa ng t-shirt na dilaw, ano yung suit yung lahat para kay mga hepatitis. Vicky, you're still in government. Why are you doing this? Para saan tawagin mo yung mga pare, yung mga madre, mga bata? Ano ba sa tingin mo? Pag-rally, may pare, tsaka madre, parang darating na ang paghuhukom at lahat sasamba sa inyo. Hindi na, tapos na yung panahon na yun. Hindi kayo mukhang tama, lalo na pagka may pare at madre, lalo na sa mga nangyayari ngayon. Please naman, review your intentions. We're working so hard. If you really want to help, silipin nyo kami rito. Silipin nyo kami. At tingnan nyo kung ano matutulong nyo. Sigurado ko yung pagputak ninyo at saka pag-destabilize ng gobyerno hindi nakakatulong. Nagkamali po ako. Hindi po na-save yung video. Nagkamali po. Uulitin ko na lang once more with feelings. Ay mga nagme-message po sa akin kung yung po daw po bang pangalan na nakita nila ay yung ba yung nagpadala. Hindi po siya yung nagpadala. Kaya wag po kayong mag-alala. Uulitin ko na lang, pero magpo-focus na lang ako doon sa sinabi ni Robredo saka itong mga ginagawa ng Liberal Party Facebook pages, 'di ba? Kung paano nila pinagtatakpan ang mainit na Lenny Leaks, 'di ba? So uunahin ko yung sinabi nung Silent No More sa kanang oras na Rojas na. Diba? Halimbawa ito. Unahin natin Silent No More. Kasi itong Silent No More, sa iba pa niyang kaalyado na mga pages, nagre-release ngayon sila ng mga gawa-gawang kwento tungkol sa akin. Diba? Ang isa nilang gawa-gawang kwento ngayon, meron daw akong kausap
Hindi naman nila sinabi kung sinong kausap, pero kung babasahin ninyo yung kanilang mga screenshots, ang kausap ko ay parang daddy kong boyfriend, 'di ba? Parang dati ko raw boyfriend, ganyan. At ang pinag-uusapan namin ay mayaman na raw ako, tapos parang gusto niya ng magkapera, tapos tinatanong daw niya kung paano daw makapasok sa payola ni Sir Pompey. Ayan. Ngayon, sabi ko raw, ay gawa ka na lang ng page, basta Pro Duterte page, see to it na makakahakot ka ng mga uto-uto. Sila lang ang weapon natin para magkapera. So, ang ginagawa ngayon nila, hindi lang nila sinasabi na ako ay binayaran para magsalita for Duterte. Ang ginagawa na nila ngayon ay gumagawa sila ng kwento na tinawag ko raw na uto-uto ang mga Duterte at inuuto ko sila para magkapera. Paano ko naman sila uutuin? Uutuin ko sila na ano, 'di ba? Itong mga taong ito, kaya nga hindi binoto yung manok ninyo kasi ayaw nila lang magpauto, 'di ba? Kayo na lang yung uto-utong natitira. Kayo diyan sa mga daang naligaw. At ang nakakaloka kasi, itong screenshots nila, may nakalagay dito, invite SAS to Messenger. Meron po akong Messenger, 'di ba? Tapos yung time nasa kaliwa. Saan ka naman nakakita na nasa kaliwa yung time? Tapos walang wifi signal, walang telephone, walang tatak ng telepono. So, peking-peke, di ba? Mas peke pa sa inyo yung pinopost ninyong yan. Diba? So sabi ng Silent No More, Dear fellow Filipinos, this confirm what we suspected all along. Para kay ate, pera-perahan lang lahat. Salamat, Pompey. So dinamay nyo na si Pompey. Nakalimutan ko yung apelido ni Pompey. Tapos gumawa pa kayo ng storya. Tapos ginagawa nyo kasi, you are trying to divide and conquer ang mga supporters ni Duterte. At ang ginagawa nyo, mga chong, ay ginagamit ninyo ako para doon. Pero isa lang sabihin ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay. Alam niyo kung bakit? Kasi galit sa inyo ang mga tao. Hindi nakikinig, hindi pumupunta ang mga tao sa mga pages namin dahil sa nauto sila. Pumunta sila sa mga pages namin dahil sila ay nararamdaman nila na binibigyan namin ng boses ang kanilang hinanaing na hindi nyo ginagawa. Kasi ang ginagawa ninyo, mga chong, ay gusto nyo lang ibalik sa kapangyarihan ang Liberal Party. Diba? Yan ang gusto nyong gawin. Kaya nga, dyan sa inyong mga pages, wala kayong public service. 'Di ba? Hindi kayo tumutulong sa gobyerno. Ang ginagawa niyo lang ay pinababagsak niyo lang ang gobyerno ni Duterte para ibalik uli sa kapangyarihan ng Liberal Party. Ngayon, isa pang nag-post nito, ito, dilaw to, Liberal Party ito. Oras na, Rojas na. Can you imagine? Ang Oras na, Rojas na ay isa sa mga major campaign pages ng Liberal Party. At ang nilagay niya dito, in-emphasize niya talaga yung sinabi ko raw na tinawag ni Sasrogando Sasot na utu-uto ang mga Dutertards. Ang sakit naman nun, best. Hindi lang pinatunayan ng usapan na blah 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 na pinagkakapera ko. So ngayon, ito ngayon yung pinapalabas nila, di ba? Kaso hindi naman nila kayang patunayan yan. Kasi kung gusto nyong patunayan yan, I will challenge the administrators ng Oras na, Rojas na, saka ng Silent No More, na lumabas kayo sa Facebook Live at i-video nyo ng live itong conversation kuno na nakita ninyo. 'Di ba? Ngayon, kung makikita nyo ngayon, itong post na ito, kaya ko ito nakita, kasi itong Pepe Atienza del Rosario, meron kaming common friend sa Facebook. Ngayon, itong Pepe Atienza del Rosario, I was informed, ay anak ng governor sa Capiz. At isa siyang government employee. I think executive assistant ng governor. Ngayon, can you imagine, ang isang government official, ang isang kawani ng gobyerno, ay nagpapalaganap ng fake news
para sirain ang isang private citizen na nagkataon na critical kay Robredo. Diba? Ulitin ko ha, isa itong public official. Itong si Pepe Atienza del Rosario, isa siyang public official na nagpapalaganap ng isang fake news para sirain ng isang private official. Naiintindihan mo ba ang iyong responsibilidad sa batas bilang public official at ang iyong relasyon sa isang private person? Sana naiintindihan nito ni Pepe Atienza del Rosario, di ba? Ngayon, napag-usapan na rin natin ang public official. Di ba? Ang public official relationship with a private person. Ngayon, ito po ang sasabihin ko ha. Ngayon, si Leni Robredo, nagpalaganap siya na meron siyang sinabing bago. Sabi niya, wala raw siyang dapat ipaliwanag tungkol sa Lenny Leaks. Di ba? Parang evasive siya. Kasi itong media kasi, ang binibigyan nila ng stress ngayon, yung issue ng sedition. Yes, medyo importante talaga yan, di ba? Hindi lang medyo, importante talaga yan. Kaso meron pa kasi ditong isang bagay dito sa Lenny Leaks. Ito actually yung pinag-ugatan. Kasi yung nagpadala sa akin, nitong link dun sa Yahoo Groups ng Global Filipino Diaspora Council, siya ang samahan nila Lloyda Lewis, di ba? Ngayon, pinadala sa akin ito kasi nga, naramdaman nung reader ko na nakita niya na itong Global Filipino Diaspora Council, nakita niya dito yung SOCMED strategy, social media strategy ng opisina ng Vice President. Diba? Papakita ko lang ha. Ngayon, ito yan. Diba? Nakikita nyo. Ngayon, ito yung cache na. Pinaliwanag na ni Ma'am Shi kung ano yung cache. Diba? Ito yung cache nung message mismo ng Global Filipino Diaspora Council na pinamumunuan ni Lloyda Lewis. Ngayon, kung makikita nyo, ito yung message 5915, ang heading, from the social media group of the Office of the Vice President, Lenny. Galing ito sa Imelda Nicolas, na kapatid ni Lloyda Nicolas. Diba? Confirm yung email niya. melinicolas@gmail ata ito eh. Pero confirm yan. Tapos itong Pete Silva, pag click nyo, lalabas yan. Siya. Diba? Na hindi ko alam kung nagtatrabaho ba to kay Lenny or whatever. Pero it's very, very close ito. Meron pa nga silang picture ni Agot. Diba? Na magkasama. Hindi ko alam. Parang saan ba sila magkasama niyan? I don't know. Hindi ko alam kung katrabaho niya. Pero siya ang nag-forward kay Imelda Nicolas ng Office of the Vice President Social Media. Diba? From Office of the Vice President Social Media. Ito yung grupo nila ng Social Media Department ng Office of the Vice President. Ngayon, naloka kasi ako dito. Una-una ko kasi nakita yung pangalan ko. SAS. Diba? Sabi niya, Pro-BBM. Pinadala ito January 3. Diba? January 3, 11:35 p.m. Hindi ko alam kung Philippine time ito o kung anong time. Ngayon, ito ang nakakaloka. Diba? May pangalan ko, sabi, pro-BBM Duterte groups and influencers have launched simultaneous attacks on VP Lenny starting 12 midnight today. Diba? Please check Maharlika, SAS, and Misterio. Here are some of the issues that need immediate response from our communities. Diba? Ito ang kailangan nilang tugunan daw. Ngayon, sinabi niya dito yung mga bagay, itong late visit for the victims of Typhoon Nina, everything she's doing now is too late and just for a PR spin. Ngayon, tapos yung PRRD has visited way before she did. VP Lenny has no right to say the rehab is slow because she was not even there. Ngayon, sinabi nila yung mga issues at sinabi rin nila yung mga dapat responses, di ba? The Office of the Vice President is instructing their so-called communities kung paano ang kanilang mga responses. At ang isa doon, yung instruction letter C. Diba? Nakalagay sa instruction letter C. The dissatisfaction with VP Lenny does not come from Bicolanos. It comes from troll influencers, Mocha. Ito yan ha. Ito po yan. Wait lang. Mocha SAS Thinking Pinoy,
who never organized or mobilized efforts to help out the typhoon victims. So sa makatuwid, mga kapitbahay, ang Office of the Vice President, di ba? Ang Office of the Vice President, confirm po kasi na itong SOCMED strategy na ito ay totoo. Di ba? Una, si Imelda Lewis, kanya nang galing. Siguro naman, hindi naman papalaganap ng fake ito si Imelda Lewis, di ba? At ikalawa, papakita ko lang mamaya, dinisseminate din ito doon sa grupo, Facebook group, na ang tawag ay, papakita ko lang, na ang tawag ay Educators for Leni Robredo. Diba? Ayan. Educators for Leni Robredo. Nandiyan po yan. Nagbigay po ay si Agnes G. Enguito. Diba? Nandiyan siya. Hindi rin po nila na private. Diba? So, ayan. January 4 niya ikinalat. So, makikita ngayon na ayan siya. Totoo nga yung totoo nga itong ano niya, yung kanyang gustong ipakita. 'Di ba? Totoong siya na SOCMED strategy kasi ipinakalat kahit sa members nila eh. 'Di ba? So wala na silang kawala. It's either aminin nila yan o hindi. Ngayon, ang problema kasi dito, akala namin organic, akala namin is supporters lang talaga ito na nire-resbakan kami or whatever. Kaso, yung Office of the Vice President pala ang nag-orchestrate ng attack laban sa amin. Ngayon, ano bang may infer natin dito? Imposible naman kasi ngayon lang sila nagkaroon ng SOCMED strategy, di ba? Matagal na yan kasi imposible ngayon lang nila naisipan. So, ibig sabihin, noong mga panahon na yon na kami ay kinikriticize namin si Robredo, malamang itong mga umaatake sa amin ay mayroong utos nito ng Office of the Vice President, di ba? Kasi ito naman talagang makukonclude natin dyan eh. Meron silang utos. Ngayon, bakit? Di ba? Bakit inuutusan ng Office of the Vice President ang kanilang supporters na atakihin ang mga private citizens na critics ni Robredo? Diba? Bakit ganyan ka, ma'am? Bakit mo sasabihin na wala kang dapat ipaliwanag? Meron ka dapat ipaliwanag. Bakit mo inuutusan ang mga tao na i-attack kami? Diba? Hindi mo nakikita, you are a government official. You are the second most powerful person. Ngayon, kung sinasabi mo na ganun din naman si Duterte, inuutusan kami na i-attack ka, alam mo po, ma'am, wala po nag-uutos sa amin na i-attack ka. Diba? Wala po sa amin nag-uutos na i-criticize ka. Hindi pa ba ka-criticize yung ginagawa mo? Diba? Na ikaw ikaw pupunta ka sa Amerika, hindi mo ika-cancel kasi nga sabi mo meron kang 1 year in advance na nakaschedule tapos babaguhin yung ano mo. Syempre magtatanong ang taong bayan, 'di ba? Magtatanong. At iisipin namin na ganito, ngayon wala naman siguro masamang magtanong. Wala naman siguro masamang magpuna kasi responsibilidad mo yan na punahin ka dahil ikaw ay public official, 'di ba? Kung hindi mo kaya, if you cannot stand the heat, Leni, Ma'am Leni, then you should get out of the kitchen. Diba? Hindi yung uutusan mo, yung mga supporters mo na aatakihin kami. Opisina mo ang gumagawa nito. Diba? Don't you see anything wrong with it? Diba? Kung kayo, diba? Kung itong si Duterte kung kayo makakita ng Duterte SOCMED strategy, tas ang nakalagay doon ABS-CBN, GMA7, Inquirer, Rappler, na ganun yung gagawin, di ba? At nakakaloka pa kasi, Ma'am Leni, tingnan mo instruction ha. The dissatisfaction with VP Leni does not come from Bicolanos. It comes from troll influencers who never organize or mobilize efforts to help out the typhoon victims. So para mo na rin sinabi na walang dissatisfied sa'yo ng mga Bicolano. Totoo ba yan? Meron nga, marami.
Di ba? Ikalawa, hindi naman po kami public official. Di ba? Na para mag-organize at mag-mobilize ng efforts to help out the typhoon victims. Kami po ay mga vlogger at kami po ay namumuna. Di ba? Kayo ba sa sinabihan nyo ba, for example, isang journalist na bakit siya namumuna sa'yo? Hindi naman siya nag-organize o nag-mobilize ng efforts. Di ba? Ikaw ba, Ma'am Lenny, ha? Sinabihan mo ba yung Bicol Standard nung pinuna yung nag-collapse mong pet project sa Naga City? Sinabihan nyo ba na hindi sila nag-organize or nag-mobilize efforts para magpatayo ng, ano ba yun, revetment project? Di ba? Kami, inaatake mo. Di ba? Gusto mong i-turn yung tables, gusto mong balik rin yung sitwasyon, gusto mong pabalik rin na kami yung walang ginagawa. Gaga ka palang hinayupak ka, ha? Ikaw ang vice-presidente. Bakit kami ngayon ang dapat may gawin? Ikaw ang vice-presidente, binoto ka ng taong bayan dyan, pinagkatiwalaan ka na dapat kang may gawin. Hindi parte ng responsibilidad ng Office of the Vice President na itong mga critics mo ay gawin panakip butas sa iyong incompetence. Di ba? Kaya ikaw, huwag mo sasabihin na wala kang dapat ipaliwanag, marami kang dapat ipaliwanag tungkol sa document na ito. Di ba? Meron pa dito. Meron pa dito yung instruction letter E. Di ba? Ito yung instruction sa mga supporters mo. Compare the Duterte and the Robredo visit in Bicol. Digong just gave a speech for the ceremonial giving of the nations. He did not go to the far-flung areas to know their concerns. He never interacted with his constituents. He went there with the media only because he needs to be seen there. VP Lenny, on the other hand, visited far-flung areas and met with the people. She is on ground zero. Ganon, di ba? Pero, anong sinabi sa balita ni Robredo? Di ba? Sabi sa balita ni Robredo, wag nang politikahin, magtulungan na lang. Pero, at behind the back of the president, ganito yung gusto nyong palabasin. Pero, pag mumukhain nyo, kunwari, yung mga supporters yung gumagawa, pero kayo, ang opisina mismo ng vice-presidente ang nagtuturo sa inyong mga supporters kung paano politikahin yung situation. Alam nyo po, ma'am, simple lang naman dapat ang ginawa ninyo, hindi na to lumaki. Ginawa nyo na lang, ay nagsorry kayo, or sana umuwi kayo kagad at inurong nyo na lang sana yung reunion, 'di ba? Wala naman sigurong masama kayo, urong lang yan ng ilang araw, 'di ba? Mamamatay ba yung mga taong yan? Merong bang appointment na hindi pwede iurong? Nagmamadali ba kayo? 'Di ba? Kaya kayo, Ma'am Lenny, marami kayong dapat ipaliwanag dito. Itong document na ito, it just show na plastic ka. Iba yung pinapakita mo sa camera at iba yung pinapakita mo sa likuran. Ito kasi pananaksak ito sa likod 'di ba? At ito pa, Ma'am Lenny sasabihin ko lang sa iyo. Hindi lang kasi ito una na yung mga kritiko mo ay bigla na lang maraming trolls na umaatake. Gagamitin ko yung linya mo trolls, 'di ba? Si Doc Lorraine, si Crisette, si Attorney Trixie, saka si Amel, maraming iba, 'di ba? Na inaatake pati si Antonio Conderas, inaatake at systematic yung pag-attack As in at delubyo talaga. Ngayon, dahil dito sa document na ito, ma'am, hindi namin maiiwasang isipin na kayo, ang opisina ninyo, ang nasa likuran nito. 'Di ba? Ngayon sinasabi ng iba na you are just begging for support. Oy, magkaiba po ang begging sa instructing. Saan ka naman nakakita ng pulubi na ini-instructan, na binibigyan ng direksyon, yung binibeg niya? You are not begging for support. Tigilan nyo yan. Wag nyo kaming gaguhin, wag nyo kaming utu-utuin. Lenny Robredo is not begging for support in this social media strategy. What Lenny Robredo is doing, her office, the office of the Vice President, is actually actively instructing their supporters who to attack, how to attack them, what to say. Ibig sabihin, scripted. Diba? Hindi ito begging. This is instructing. Magkaibang begging sa instructing. Diyos ko. Ano ba yan? Ngayon, sino ngayon nagpalabas ng peking cheque? Kay Mocha.
'Di ba? Yung pa yung pinatulan ng Rappler, tarantado kayong Rappler kayo. Hindi ba kayo nakakita ng totoo at peking cheque? 'Di ba? Isang Google image search nyo lang, makikita nyo na yung cheque na yan ay BDO ang format, 'di ba? BDO. Ba't hindi nyo tinanong ang Banco de Oro kung totoo yung cheque na yan? 'Di ba? Ayaw nyo kasing tanungin kasi masisira yung delusyon ninyo. 'Di ba? Tapos ito ngayon, may naglalabas-labas ng mga picture ko, gumagawa ng inventong kwento, tapos itong meron daw akong kausap, 'di ba? Anonymous na kausap. Bakit ba mahilig kayo sa mga anonymous source, 'di ba? Bakit hindi alam nyo yung mga sources ninyo kasi hindi katulad na ito na can you imagine naka-Google Cache, 'di ba? Nabe-verify independent kahit sino, 'di ba? Wala kayong ganyan. Meron lang kayong screenshot na ang dali-daling gumawa. Ito, mahirap ito. Wala na kayong lusot dito. Diyos ko, kaya kayo, silent no more, oras na, rojas na, magpakatino kayo. 'Di ba? Umayos kayo. Kayo ang gumugulo ng bayan. Kaya nga hindi binoto yung manok ninyo kasi walang tiwala sa kanya. Hindi nyo maibabalik ang tiwala ng mga taong ito kay Rojas, kay Robredo, sa paninira sa amin. Alam nyo, kahit wasakin nyo man ako, sirain nyo man ako, patayin nyo man ako, ang mangyayari lang po, itong mga tao na ito, ay kukuha lang na ibang paniniwalaan. Pero, huwag kayong mag-ilusyon na itong mga taong ito ay pupunta sa inyo at maniniwala sa inyo. Hindi mangyayari yon. Alam nyo kung bakit? Kasi sawang-sawa na sila sa katarantaduhang ginagawa ng mga politikong sinuportahan ninyo. 'Di ba? Bakit hanggang ngayon si Leni Robredo ay hindi nagsasalita laban sa makinarya ng narco-politics sa Pilipinas? Bakit? 'Di ba? Hindi ba kayo nagtataka bakit hindi siya nagsasalita laban diyan? Ang tagal na, anong petsa na? 'Di ba? Diyos ko, ano to si Robredo? Kasi gusto niyo pa siyang gawing presidente. Bakit? Gusto niyo kasi bumalik ang daang Mashabu, 'di ba? Kasi ganyan kayo kumikita, 'di ba? Yung mga sinusuportahan ninyo ng mga narco-politicians. 'Di ba? Wala naman siyang gustong, ngayon naman, dahil kinikriticize namin, sasabihin sa inyo ng Office of the Vice President, nasirain din kami, nabalik na rin sa amin yung sitwasyon. Diba? Ganyan ang ginagawa ng Office of the Vice President. Bakit itong Office of the Vice President? Bakit ito si Leni Robredo? Pag may nakikriticize sa kanya, bakit hindi niya sabihin na, katulad ng sinabi ni Voltaire, di ba, na, I might not agree with what you say, but I will fight to the death your right to say it. Bakit hindi niya sinasabi yan? Di ba? Why? Kasi hindi siya naniniwala sa totoong freedom of speech. Di ba? Naniniwala siya sa right speech or sa tamang speech, at ang tamang speech ay yung mga pabor lang sa kanya. She never welcomed criticisms. Diba? She's just like nagre-react lang siya dun sa mga kritisismo. Wala siyang sinasabi na nire-respect niya yung kritisismo or nire-respect niya yung freedom of expression ng mga tao. Sino namang hindi maluloka dyan sa ganyang leader na yan? Diba? Tapos sasabihin niyo naman, binabayaran kami ni Bongbong Marcos para magsalita ng ganito, or binabayaran kami ni Duterte. Pero ni isang ebidensya, wala kayong mailabas. Ang inilabas nyo pa, screenshot kunwari may kinakausap ako na kung hindi rin kayo tarantado, Diyos ko, peking-peke, mas peke pa sa inyo yung ebidensya. Diba? Kaya ikaw, Mrs. Robredo, diba, Leni, wag mo nang takbuhan, diba? Itong na-leak, hindi nga siya na-leak, katangahan lang talaga ng mga tao ninyo. Itong lumitaw, di ba, nahanap dito, na strategy, social media strategy ng inyong opisina. Di ba? Huwag niyo na itong takbuhan. Huwag niyo nang sabihin na kagagawan to ni Bongbong or may kinalaman ito sa pagpapatalsik sa inyo bilang Vice President. Unang-una, ang kaso po ay nasa PET na. Di ba? Sila na lang po ang magde-decide, di ba? Magre-recount. Ngayon, ma'am, kung ikaw ang lumabas sa recount, well then, continue being the Vice President. Di ba? Wala namang, sila na lang siguro yung mga talagang diehard supporters ni Marcos ang magwawala. Pero para sa amin po, ma'am, kung kayo ang lumabas sa recount, then go ahead.
continue being the vice president. Pero kung hindi kayong lumabas sa recount, sana naman kayo ma'am ay magbigay din ng assurance na bababa kayo sa pwesto. Hindi yung mag-rally kayo, mag-EDSA or whatever. Irespeto po natin ang proseso. May proseso. Diba? Kayo na rin nagsabi, diba, na ayaw nyo na ma-oust, magkaroon ng oust president move, hindi na natin kaya. So kayo dapat irespeto nyo ang proseso rin. Diba? Pero ako wala naman kasi akong pakialam kung sino lumabas yun sa recount. Diba? Kung ikaw, well, sorry na lang kasi alam ko naman for the next 6 years, guguluhin mo lang ng guguluhin si Duterte, wala ka namang nagagawang matino. Diba? Nag-raise ng funds ka ba para sa rehabilitation centers? Diba? Wala. Puro ka paninira. Kung si Bongbong, go, maging vice president siya, galingan niya, at linisin niya yung pangalan ng pamilya niya sa pagiging magaling na vice-presidente. Pero, wag niyong gagamitin yung issue mo kay Bongbong Marcos para mapagtakpan itong na-leak na social media strategy ninyo na binibigyan nyo po na instruction ang inyong supporters na atakin ang mga private citizen. Diba? Kailangan nyo ipaliwanag yan. Diba? Yung kagagahan ninyong yan, bakit nyo ginagamit ang inyong kapangyarihan para impluensyahan ang inyong mga supporters na kami po ay tirahin. At syempre, hindi lang ito, diba? Hindi lang ito, ma'am, namin kayo criticize. Diba? Never, 'di ba? Saka kung concerned kayo sa criticism, ba't hindi kayo mag-reach out sa amin? 'Di ba? Ito nga si Mark Villar na-criticize. Sinabi ko diyan, nag-post ako before, ano ba to si Mark Villar, may mga airpal tarpaulin. Anong ginawa ng staff niya? Nag-reach out kagad. 'Di ba? Sabi niya tatanggalin ng tarpaulin. Kayo ma'am, imbis na ganoon ang gawin ninyo, ang ginagawa ninyo, binibigyan nyo ng instructions ang inyong community kung paano babalik ta rin kami, na kami ang mali, kasi nga, ganyan, di ba? Bakit? Bakit yan ang ginagawa ng inyong opisina? Di ba? Why? Bakit? Gusto nyo na bang tumahimik kami? O patahimikin kami? 'Di ba? Yun yung ano ninyo 'di ba? Tapos sasabihin niyo gumagawa ng fake news pero wala namang fake. Yung buntis for Lenny Robredo Robredo na post ko, ginawa ng kampo ninyo na buntis si Lenny Robredo, ang layo-layo naman ng force sa sea. 'Di ba? Kayo rin gumagawa ng ano ninyo Kayo rin ang gumagawa ng inyong tinitira, 'di ba? Yung buntis si Lenny Robredo na issue na kayo rin ang gumawa, malamang pinatulan nyo kagad, wala pang 24 hours, ito si Georgina Hernandez ay naguhurimentada na, tapos kayo nagpa-interview, ganyan-ganyan. Ito ma'am, di ba? Ito talaga, totoo ito, hindi ito peke, di ba? Ang peke, yung pinapalabas ng mga kaalyado ninyong first Facebook pages, yung oras na ruwas na, saka silent no more, yan ang mga peke talaga yan, di ba? Di ba? Kaya kayo ma'am, wag nyo na itong takbuhan. Wag nyo na sabihin wala kayong dapat ipaliwanag. Meron kayong dapat ipaliwanag. Kailangan nyo siyang ipaliwanag sa lalong madaling panahon. Yung sedition, hayaan na natin yung Senate or yung DOJ mag-asikaso. Pero ito ma'am, yung ginawa ng office ng Vice President para atakihin kami mga private citizens, yan ang dapat nyo ipaliwanag. Tama ba yan? Tama ba yung paggamit ng inyong kapangyarihan na i-instructa ninyo ang inyong mga supporters kung sino at paano? Kasi can you imagine kung GMA or ABCBN or Rappler yung nandyan, ay malamang naguhurimintado na yung mga tao. Diba? Yung mga media. Pero kami kasi private citizen Diba? Kaya, diba? Anong gusto nyong gawin? Diba? Siyempre, hindi lang ito ang pagkakataon na ginawa nyo ito. Yun lang masasabi ko kasi imposible kasi na isang beses lang kayo nagkaroon ng social media strategy. Of course, marami yan. Ito lang yung Diyos ko, sa awa ng Diyos ay na-leak, 'di ba? Pero yun na lang talaga, ma'am. Ayusin ninyo ang inyong paliwanag. Madali lang itong ipaliwanag Madali lang, pwede kayong mag-reach out, mag-sorry, magbigay ng taimtim na sorry, magpa-resign kayo ng mga tao dyan, gumawa nitong katangahan na ito, di ba? Yun lang. Pero wala Ginagawa nyo pa, ito pang mga kaalyado nyo pang mga pages, gumagawa ng kwento para
pan itong kagagahan ninyong mga hinayupak kayo dyan sa Office of the Vice President. Di ba? Eh, syempre, dawit ka dyan, Lenny. Ikaw ang leader niyan eh. May command responsibility ka dyan. Kailan ka, alam mo ma'am, akuin nyo na lang kasi. Huwag na yung pagtatakpan nyo pa, papacute pa kayo na wala kayong dapat ipaliwanag. Merong dapat ipaliwanag. At kung hindi niya ipapaliwanag yan, ma'am, lalo lang itong lalaki. Kailangan nyo hindi mapaliwanag. Huwag nyo nang gamitin si Bongbong Marcos dahil wala naman siya kinalaman dito. Diba? Eh, siya nga gusto nyong atakin. Pati yung, actually, yung anak niyang si Sandro gusto nyong atakin. Pero, problema nyo na yan kay Bongbong. Diba? Saka si Sandro, kung magsalita siya, go. Pero, yun eh, meron kayong private citizen na gustong sirain. Bakit kami? Diba? Saka hindi nyo maaalis talaga sa amin, ma'am, na magkaroon ng suspicion na kayo ang nasa likod, na opisina nyo ang nasa likod, lahat ng paninira na ginawa sa amin kasi meron ng ebidensya na magli-link sa inyo doon. Diba? Pero wala kayong makita ng ebidensya na si Duterte inuutusan kami. Wala siyang dapat iutos sa amin para at nung sabihin dahil sa inyo. Dahil kayo mismo ang gumagawa ng sarili ninyong kumunoy. Hindi po, wag nyo na po isisi sa ibang tao. Kayo po ang may kasalanan kung bakit kayo lumulubog sa kumunoy. Saka, sana lang maipaliwanag nyo yan. Uulitin ko ang dapat nyo ipaliwanag. Tama bang ginagamit ng Office of the Vice President ang kapangyarihan ng kanyang opisina para bigyan ng instructions ang kanyang mga supporters para atakihin ang mga private citizen? Yan po ang dapat ninyong ipaliwanag. Maraming salamat po.